Yusek, yung pag-postpone nung active drill na dapat po ngayong araw sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan, move po ito by September. May kinalaman po ba ito doon sa inilabas po na pahayag ng Philippine Psychiatric Association at ng iba pa pong child psychiatrist? Ito po ay una ay kailangan pong di ba meron po tayong weather disturbance at isa din po yan sa dahilan. Pero nakikinig po kasi ang Department of Education, kaya po nag-instruct ang ating secretary na aralin lahat itong mga binibigay ng mga suggestion. At iyan po ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan, kasi we value kung ano yung recommendation ng Philippine Psychiatric Association, even yung Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Particular po doon sa magiging psychological impact ng ganitong type of exercise sa learner. So ang decision po ay nakabase doon sa expert advice at mga available research, at patuloy po natin i-review yung ating safety protocols and ma-incorporate yung mga appropriate recommendations moving forward. So ito po ay na-postpone after na makonsider masusing pag-aaral doon po sa mga concerns na raise ng ating mga mental health experts and professional organization. That's good. So yun po ang isa sa mga dan. Oo. Opo. Salamat po, Yusek. Nakakatuwa na Oo. marinig na at least ina-acknowledge nila na may kinalaman yung inilabas sa statement ng mga psychiatrist po dito. So, Yusek, may ugnayan na po kayo sa kanila. Ano daw pong recommendation nila? Meron po silang mga ibinigay na patuloy naman po. I mean, nagkaroon po kasi ng isang pagpupulong na yung ating operations strand at yung ating safety. At lagi pong kasama itong mga asosasyon na ito. Kaya po, nagpapasalamat kami na nagbigay sila ng open ng mga suggestion na ito dahil una, yung preparedness is importante, pero dapat lalo po itong nakatutok sa protection ng mga bata at sa kanilang mental health and well-being. So, dahil may mga suggestion sila at lagi naman silang nakakausap din po ng ating isang strand, naniniwala po kami na yung safety policy ay laging nakaangkla sa ebidensya, professional expertise, at kung ano po yung mga actual na kondisyon sa ating mga paaralan. So, yung pong mga rekomendasyon ay talagang ini-integrate namin at ibinibigay na parte ng mga policy direction ng dapat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.